mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is paano lumalim sa Biblia. And we have a special series na kung saan ay tinatalakay po natin yung seminary edition. And nasa 9 out of 10 na po tayo. And may concept po ito na Messianic New Covenant. The New Covenant is the covenant that Jesus Christ mediates between God and His people, fulfilling the surpassing the Old Covenant made with Israel. It is primarily prohibited in Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34 and fulfilled through Christ's life and death, resurrection. The new covenant is established in His blood, Luke chapter 22 verse 20, and He is characterized by internal transformation, forgiveness of sin, and indwelling of the Holy Spirit. And makikita po natin to sa ating Bible readings sa Luke chapter 22 verse 20. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching na ibinigay sa atin ni Pastor Russell. Ito po. Ito po yung the Messianic New Covenant. So, sa first teaching, Jesus fulfilled all the covenants. So, yung covenant na ibinigay sa atin ng Panginoon, kay Jesus nagmula lahat ng yun. Sa kanyang nag-iisang anak, ibinigay niya yung covenant na para sa atin. And, si Jesus Christ yung nag-fulfill nun para sa ating mga anak niya. And, binigay yun sa atin ng Panginoon bilang isang free will na parang isang free will na ibinigay niya na malaya para sa atin. Sa second teaching naman, Jesus reconciled His people to God. So, yung Panginoon, nung nandito siya sa lupa, muli niyang ibinalik yung loob ng mga tao sa pananampalataya sa ating Panginoon. Siya muli ang nagpakilala na kung sino ba ang Panginoon sa mga buhay natin. So, sa third teaching naman, Jesus expanded the people of the covenant. So, hindi lang kasi nag-focus si Jesus Christ sa isang lugar na pagtuturo, pero nag-focus din siya sa iba't ibang lugar upang sa gayon ay mas malawak yung covenant na ibinibigay niya. Ngayon naman, tungo na tayo sa ating application. Sa first application po, enjoy our relationship with God. So, yung relation natin sa ating Panginoon, i-enjoy lang natin siya. Hindi yun dapat masyado natin siyang nagkakaroon tayo ng stress out. Hindi dapat yan. I-enjoy lang natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Sa second application, see our adoption as the greatest privilege. So, since inampun nga tayo ng Panginoon, bakit gawin natin ito isang privilege na ibinigay niya sa atin, na pinili niya tayo para bilang maging isa pa niyang anak, na binigyan niya tayo ng pagkakataon upang makasama siya sa kanyang tahanan. Sa third application, post and meditate on God's faithfulness. So, sa mga ginagawa natin sa buhay, we have to meditate, lalong-lalo na sa bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon Jesus, lalong-lalo na sa bagay na pinagkaloob niya sa atin, lalo na yung faithfulness niya, at yung faithfulness natin sa Kanya, dapat ibinibigay natin yan sa Kanya. Ngayon naman sa discussion, how does God faithfulness of His promises give us security? Kasi, since may faithfulness ng Panginoon sa atin, and ayun na yung paglingkuran tayo, at ibigay yung redemption na para sa atin. Dapat na tayo, isipin na natin na secure na tayo ron. At isang napakalaking blessing yun. And ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.